So, faith alone. At ang sabi naman ni James, okay, kung titingnan nyo yung argument doon, hindi faith alone. Kung hindi faith accompanied, okay, yun ang ginamit. Ano ba yung accompanied? Means kasama. Okay, hindi alone. Pag alone, ikaw lang. Alone. You are alone. Pero accompanied, may kasama, which is faith accompanied by action, which is works. Okay? So, matagal na argument yan. At ang ginagawa ng mga churches is they are trying to reconcile na pagkaisahin yun. Okay? Tignan nyo ha. Yung dalawa na yun, turo ni Apostle Paul at turo ni James, they are trying na pagkaisahin yun. I-reconcile na maging isa. Ang tunay na solusyon doon is not to reconcile, but to rightly divide. Okay? Yung turo ni Paul sa turo ni James. Sasabihin ko na sa inyo ano reason para mabilis na agad, hindi kayo maguluhan. Bakit kailangan hindi i-reconcile at talagang i-rightly divide? Kaya nga mayroong rightly divide, 2 Timothy 2:15. Kasi, ang turo ni Apostle Paul, mamaya mas detalye na, ang turo ni Paul at ni James ay magkaibang panahon. Nakukuha niyo po? Hello? Baka first time nyo lang ito marinig dahil nga the more tumatagal, lumalalim. Magkaibang panahon sila. Mamaya mas detalye na ha. Hindi natin pwedeng i-reconcile dahil magkaibang panahon. Pangalawa, hindi lang magkaibang panahon, kundi magkaiba ang audience or yung kinakausap. Nakukuha niyo po? So, magkaiba ang kinakausap, so totally magkaiba. Huwag nating i-reconcile na gawing isa, magkaibang panahon at magkaibang kausap doon. Okay? Ngayon pa lang din, sasabihin ko na rin po agad para mas magandang example, hindi natin talaga pwede na i-reconcile ang bagay na magkaiba ang panahon saka magkaiba ang kausap. Dadaanin ko sa example. Kasi sa example na hindi gaano mas nakikita natin yung katotohanan, lalo na sa mga regular na mga pangyayari sa buhay natin. Meron na po bang nangyari sa inyo? Sa akin, madalas kasi ito nangyayari. Na may nag-message sa inyo, maybe text. Sa akin, kahit text talaga, late na. Okay? Late ko na nababasa, hindi late dumating. Late ko na nababasa. Kahit text na to or message, lalo na sa messenger. Meron pa kayong na-experience na nabukas nyo na sobrang late na, tapos sumagot ka pa? Meron po ba? Ako meron. Kunyari, may nag-message sa'yo, pupunta ka ba? Okay? Tapos sumagot ka, oo. Pero mahaba na ang panahon. Nung sinasabi pupunta ka ba, birthday yung pinag-uusapan doon, sumagot ka, Christmas na. So, pwedeng mamali ang iniisip niyang pupunta ka ba? Ang iniisip niya alin? Christmas party. Ang iniisip niya, birthday party. Yung sagot na, yung tanong na pupunta ka ba, at yung sagot na oo, ay magkaibang panahon. Nakukuha niyo po? Amen. O, nakita niyo, hindi na pwedeng i-reconcile kasi magkakamali talaga. Sana yung magandang example na yun nakita nyo, ganun nangyayari sa Bible. Kaya meron tinatawag na, hindi lang yung i-rightly divide, ano tawag doon? Dispensation, na ang dispensation ay merong period of time or time period. Okay? May nagme-message nga, meron nga mga nag-comment sa mga, ano ko na naman, nagsisimula na naman, dahil nagsisimula na naman ako nag-post. May nag-post na, nagsabi na, thanks God, nakapag-post ka na muli, means hinihintay niya. Merong isa naman, deceiver ka, katuruan mo ay katuruan ni Satanas, mga ganun. Madali kasi mag-comment kapag hindi talaga naiintindihan. Okay? Dahil ang sabi niya, pinag-iba daw natin ang kaligtasan ng Old Covenant sa New Testament sa Old Testament. Kayo kaya mag-isip, magkapareho ba talaga o magkaiba? O, pakinggan nyo ha, kung hindi mo kasi alam yung exactly gospel of salvation, exact ka, hindi mo alam kung ano talaga ang way ng kaligtasan sa Old at sa New. Paano magiging magkapareho?
kung ang tunay na gospel sa gospel of grace na hinabili ni God the Father, totoo po yun, through Jesus Christ na hinabili naman kay Apostle Paul, na ang gospel is death, burial, and resurrection. Paano magiging magkapareho hindi pa nag-exist si Jesus Christ sa Old Testament? Hindi pa rin po namamatay at muling nabuhay. Ang kanyang kamatayan ay kabayaran ng kasalanan, ang muling pagkabuhay is our righteousness. Kaya we are complete in Christ. Paano magkakapareho kung wala pa si Jesus na isinilang sa laman para mamatay at muling mabuhay? Paano magiging magkapareho? Sagot po? So in short, hindi magkapareho. Pero na lang, kung hindi mo alam yung talagang gospel ng daan ng kaligtasan, sa covenant of grace na ang kaligtasan is paniwalaan yung death, burial, and resurrection, pwedeng maisip nila magkapareho. Yan yung mahirap pag hindi nyo alam yung tunay na gospel. Kaya ito pong ginagawa nyo, ito yung hindi lang po para sa inyo, para po sa inyong mga anak at sa inyong pamilya. Ito po ay katuruan ni James. So ang sabi nito, napag-usapan about salvation, kaya nabanggit yung save, at napag-usapan yung isang way para maligtas, which is faith. Sabi niya rito, what good is it, my brothers and sisters, if someone claims to have faith? Okay? Dati, pag nire-reconcile natin yan, hahanap tayo ng way para ma-reconcile, ginagamit yung claim. Nagki-claim lang naman. Pero right now, hindi yun ang ating para makita natin, makikita nyo talaga na magkaiba yung argument talaga nila. Or talagang hindi kasi magkapareho. Sabi niya, may faith, but has no deeds. Okay? May faith, but has no deeds. Sabi niya, yung ganong faith ba, can such faith, yung ganyang faith ba, ay kayang magligtas? Okay? Alin yung tanong? Yung faith na walang deeds. Nakuha niyo po? Anong faith ulit yun? Faith na walang deeds. Kaya bang magligtas nun yung faith na walang deeds? Okay? Sabi ni James, patanong yon. Kung titingnan niyo sa sinasabi ni James, by context, makikita niyo ang conclusion na hindi kayang magligtas ng faith na walang deeds. In short, ang argument, pag binasa nyo ng context, kaya nga sabi niya doon, faith without deeds is dead and useless. Pag sinabing dead, wala yon, hindi kaya magligtas nun. Useless din yon. Pero kung titingnan nyo, mamaya naman sa argument ni Paul, faith alone. Okay? Alone, no? Wala man exactly yung word alone, pero makikita nyo talagang alone siya at wala siyang kasama. Hindi katulad nito, pinapakita na faith dapat kasama ng deeds. Okay? Kaya hindi kaya magligtas ng faith na walang deeds. Dapat yung faith mo may kasamang deeds. Okay? At yun ang magliligtas. So matagal na ng argument yung ganyan. Tingnan naman natin, tuloy pa natin. In the same way, faith by itself, tingnan nyo if it is not accompanied by action, which is work. Work yun eh. Pag may action, may work. Okay? Pag mayroong work, mayroong deeds, may gawa. So, it's not accompanied by action, works, or deeds, is dead. Means, hindi kayang magligtas ng faith na walang deeds or hindi accompanied ng action yung faith na yon. Means, hindi faith alone. Nakukuha niyo po? Okay, yan po ang argument ni James. Tingnan naman natin sa Ephesians. At ito naman ay sulat ni Apostle Paul. Sabi rito, for it is by grace, kaya nga grace alone, you have been saved through faith, and that is faith alone. Okay? And ang sabi rito, and this is not from yourself, yung kaligtasan,
kundi ito ay, it is the gift of God, regalo ng Diyos. Tingnan niyo ang verse 9 ha, not by works. Diniin niya yun. Not by works. So that no one can boast. Paano ka talagang hindi paano ka na hindi makapagmamalaki? Paano? Kapag ang isang bagay na na-attain mo na wala kang ginawa doon. Wala ka talagang ipagmamalaki. Okay? Hello? Okay. Ang ginawa lang naman natin ay ni-receive natin through faith. But faith is not action talaga. Okay? Faith is trust. Yun yung definition niya, trust. So means nag-trust ka lang talaga. So you receive yung ginawa ni God, yung gift ni God, hindi sa action, hindi deeds, hindi works, kundi just trusting sa ginawa ni Jesus Christ para sa iyo. So dito makikita nyo medyo magkakontra na sila. Okay? Yung sinasabi ni James na kailangan accompanied by action, samantalang ang sinasabi ni Paul, okay, not from yourself, it is not from yourself, it is a gift of God. Pag sinabi rin gift, ang laging example sa gift ay hindi pinagtatrabahuhan, right? Okay? So, hindi mula sa inyo, kundi isang regalo, at dito ay very clear, not by works, means not by deeds, not by action, so that no one can boast. Talaga wala tayong mapagmamalaki kasi ni-receive lang naman natin. Hindi natin siya na-attain dahil meron tayong ginawang deeds. So, magkaiba na. Maliban doon, nagbigay pa sila ng between Apostle Paul and James, okay, nagbigay pa sila ng mga example. Okay? At itong mga example na binigay nila, very crucial related sa salvation. And what is that? Yung salitang justification and righteousness. Tingnan nyo. Was not, kay James to was not our father Abraham considered righteous? So, nabanggit mo yung righteous? Ito bang righteous, kung gagamitin ko sa ganito para maintindihan nyo, sangkap ba siya para sa kaligtasan? Yes. Ang sangkap para sa kaligtasan is forgiveness and righteousness. Kailangan mapatawad ang lahat ng kasalanan mo at kailangan you are right before God. Ma-declare kang right before God. Hindi lang mapatawad, kundi ma-declare ka rin right. Okay? So, righteousness ay isa po sa mga kailangan sa kaligtasan. Sabi ni James tingnan niyo si Abraham. Na-considered siyang righteous. Tingnan niyo for what he did. Clear po ba yan? Yes. Pero tinatry nila i-reconcile yan. Sabi niya na declare na righteous, Abraham considered righteous for what he did. At tingnan natin yung sample kung ano ginawa. When he offered his son Isaac on the altar. Hinili ba o sinabi ba o inutusan ba ni God si Abraham na i-offer sa altar, okay, si Isaac? Yes. Okay, kung kayo yon, magdadalawang isip po ba kayo? Yes. Yes, at maraming iba na pwedeng hindi nila gagawin yon. Pero, okay, si Abraham naniwala at ginawa niya. Nakuha niyo po? Ginawa niya. Ayan yung sinasabi. At kung pag-offer niya sa kanyang anak, si Isaac, sa altar para maging sacrifice na papatayin. Okay, hawak-hawak niya yung knife ibabagsak niya na lang at tinigilan siya ni God. Pero means, yun na yung deeds niya or action, nagagawin niya na talaga. Okay, hindi niya iniisip na, pahintuin ni God yan pag bagsak na kamay ko. Hindi niya, God, ito na, babagsak na. Magsalita ka na, babagsak na to. Okay, hindi. Talagang hindi niya alam na gano'ng mangyayari. So means, dito sa sulat ni James, si Abraham ay na-considered righteous for what he did. Malinaw yan, kahit sa ibang version niya hanapin yan. Na-declare or na-consider siyang righteous for what he did. At ano yung ginawa niya? Nung inoffer niya si Isaac sa altar. Ginawa niya why? Kasi ginapos niya na. Nakagapos na. Nakuha niyo po? Hindi na makakatakbo si Isaac.
Kasi kahit sino naman tatakbo ka para sa buhay mo. Tama po ba? Okay? So, nakatali na. Andun na yung apoy. Yan yung tanong ng anak niya. Ni Isaac, andito na yung apoy. Andito na yung panggato. Asa na yung ihahain? O, yun yung sinabi ni Abraham. Sa isip-isip niya pa lang, dahil hindi niya pwede sabihin, ikaw yung ihahain ko. Sabi niya, God will provide. O, after that, ginapos na siya. Doon na nagdadalo yung iniisip niya. Bakit ako ginagapos na? Okay? Masama pala tanongin si tatay na nung sino ihahain mo. Tinatali na ako. O, hiniga na siya. At syempre, papatayin niya na para ihahain. Okay? At yun yung sinasabi ni James na na-consider na righteous si Abraham sa ginawa niya nung ihahain niya si Isaac sa altar. Very clear. Sana maintindihan natin. Samantala, at tuloy pa natin. You see, sabi ni James that his faith and his action were working together. Magkasama. Accompanied. You got my point? Yes. Hindi alone. Okay? Faith and his action were working together. And his faith, tingnan nyo was made complete by what he did. So, paano nabubuo at nakukumpleto ang faith? Sagot? Sa turo ni James? Pag meron ng action. Means, ganito pag wala pang action, buo ba ang faith according sa turo ni ni James? Actually, kaya hindi ko siya sinasabing apostle, hindi dahil sa nagwawalang galang ako. You got my point? Okay? Pag pinag-aralan mo kasi, merong mga James sa Bible. Yung isa, kapatid lang ni Jesus, hindi apostle. At yung isa, apostle. Kaya hindi wala akong galang, kaya hindi ko ma-mention na Apostle James. Pero anyway, si James yon. Nakuha niyo po. Kahit i-search niyo po yon. Pero ituloy ko lang yung aking sinasabi, nakukomplete daw ang faith by what he did. So never maging faith alone po to. Okay? Doon pa lang sa Ephesians, nagko-conflict na. Tama po ba? Pero ang maganda, nagbigay siya ng example si James, si Abraham. At si Apostle Paul, nagbigay rin ng example regarding kay Abraham. Yun ang maganda. Punta na tayo doon. Ay, hindi pa. Tuloy lang muna natin. You see, ayan ito mas ano nito. You see that a person is considered righteous by what they do. Kanina did, ito, they do. And not, hindi daw by faith alone. Maliwanag na ngayon, mas lumiwanag na. Hindi talaga faith alone, kaya dapat i-accompany, talaga dapat kasama, nakukuha niyo po? Maliwanag na maliwanag. At yung salitang righteous by what? They do. Punta na tayo ng Romans. Ang pinagkaiba nila, iba si Paul at iba si James. Tama po ba? At mamaya, sasabihin ko nga, hindi lang magkaibang tao at magkaibang kinakausap, kundi magkaibang panahon. Tuloy natin yung argument naman ni Paul. Sabi niya rito, in fact, Abraham was justified. Ginamit na ni Paul yung salitang justified. Yung justified ay matindi po yan. Sabi ko nga, parang dalawa ang pinimension dyan. It's about forgiveness and righteousness. Okay? At mamaya, makikita nyo talaga, okay, na talagang ang justification ay connected sa righteousness kasi ang verse na susunod dyan, yung pagka-mention niya ng justified, pagdating sa verse 3, righteousness na. Okay? Tingnan natin ng mabilisan muna kung tama. Yan, no? Okay? So, ang pinag-uusapan rito, justified, pero rito, righteousness. Ano to? Verse 3, ito verse 2. Means, when you are justified, you are declared righteous. So, ano sabi rito? In fact, Abraham was justified, okay, by works. Hindi niya sisabing si Abraham ay na-justify by work. May katuloyan. Ang sinasabi niya, sa katotohanan lang, okay, meron ano yan kung babasahin niyo within the line,
Okay, yung kabuuan ng context. As in sabi niya, kung si Abraham ay na-justified by works, tingnan niyo he had something to boast about. So, kailan tayo na merong mapagmamalaki? Kapag meron tayong ginawa. You get my point? Kaya nga, ang sabi doon sa Ephesians, not by works, so that no one... Ang sabi rito, Abraham was justified by works. Kung siya ay na-justified by works, meron siya ipagmamalaki. Pero sabi, but, ano yung but sa Tagalog? Pero hindi sa Diyos. Ibig sabihin tayo ay pwedeng magmalaki at meron tayong mga pwedeng ipagmalaki kasi may mga ginagawa naman tayo, right? Pero kailanman hindi tayo pwedeng magmalaki sa Diyos. Kailanman. Dahil lahat ng ginawa natin, kahit yung ginawa natin, sa Kanya pa rin galing. Hindi pa rin natin magagawa without sa biyaya niya at sa tulong niya. Okay? Ibig sabihin, pwede tayo magmalaki sa tao. Ikaw ba, nagawa mo to, Ate Bansh? Okay. Nagawa mo na ba magpagwapo? Kita mo, hindi mo kaya yan. Okay? Ibig sabihin, pag nagawa mo, meron kang ipagmamalaki. Pero hindi sa Diyos. Ano ibig sabihin? Pwede kang magmalaki sa tao na meron kang nagawa, pero hindi sa Diyos. Bakit sa Diyos? Wala tayong mapagmamalaki talaga. Okay. Pero binanggit niya lang yan. Tuloy natin. So, nababanggit na ba si Abraham? Yes. Kaya nababanggit ba yung righteousness? Yes. Through the word justified, dahil ang sunod na is righteousness. Tuloy natin. What does Scripture say? Question mark. Tingnan nyo ano daw ang sinasabi ng Scripture? Si Paul umano neto at ang pinagbatayan niya alin? Scripture. Okay? Hindi lang sa sarili niya. Sabi niya na nakasulat sa Scripture, Abraham believed God. Abraham believed God. And it was credited to him as righteousness. Dito ba, sa sinulat dito muna, meron bang sinabing faith na meron dapat accompanied by deeds or works? Sagot naman po. Kung titignan nyo, dito ba sa sinabi rito, meron bang sinabi na yung faith niya ay naging complete? Okay, dahil sa kanyang works. Dito sa verse, wala din. Okay, kung titignan nyo rito, makikita nyo na faith alone kasi walang kasama. Ano ang sabi lang? Abraham believed God. And it was credited to him as righteousness. Yung righteousness niya, iniremit lang sa kanya. Yung credit is ipinagkaloob at ibinigay. Okay? Ibinigay lang, kiniredit. At bakit na-credit sa kanya? Because Abraham believed God. O, tuloy pa natin, hindi pa naman nagtatapos dyan. Verse 4. Sure ka ba na magkasunod ang 3 and 4? Sure? O, tingnan nyo ha. Dito papasok ko yung faith alone. Na walang works and deed. Tingnan nyo ha. Verse 4. Now, to the one who works, pag nagtrabaho, wages are not credited as a gift, but as an obligation. Pag ikaw ay nagtrabaho, yung matatanggap mo, hindi na makikredit sa'yo na regalo, kung hindi wage na yon, kabayaran, at obligasyon na bayaran ka kasi nagtrabaho ka, kaya hindi siya makukonsider na gift. Okay? So, makikita nyo, pag mayroong kasamang work, hindi siya na magiging, kung hindi obligation, at anong tawag doon? Wage, hindi gift. Connected yan sa 3. 4. Tuloy natin ang 5. However, to the one who does not work. Ang tindi, no? Kung titignan niyo yung 4, ganun din. Now, to the, ano pinapakita niya? Pag yung faith, sinamahan mo ng work, okay, para maging righteous, o para maligtas, yung kaligtasan mo hindi na magiging gift. Hello? Magiging wage na siya at obligation na ibigay sa iyo yung kaligtasan kasi nagtrabaho ka. Okay?
kung yan man ay justification or righteousness. Kaya dapat, pinapakita nito, walang work. Kasi pag may work, hindi na siya gift. Tinuloy niya pa sa verse 5. However, to the one who does not work. Ito lang pinakita nyo, yun yung parang alone. But trust God. Yun lang. Wala siya sinabing, however, sa nagtrabaho at sa naniwala, or sa naniwala at nagtrabaho, yun yung sabi niya, sa hindi nagtrabaho o walang ginawa, kung hindi nag-trust lang. Trust God who justified the ungodly. So, ang tao is ungodly pero na-justify. Kailan makukonsider na yung faith niya ay faith? Okay? Pag siya ay hindi nagtrabaho kung hindi nag-trust, okay? Si God ay nag-justify ng ungodly, their faith is credited as righteousness. In short, okay? Pag yung faith mo, sinamahan mo ng work-related para i-attain mo ang righteousness, hindi makukonsider yung faith mo at hindi i-credit sa'yo yung righteousness. Kasi may kasama work. Naiintindihan nyo ba? Yan ang sinasabi ng Bible. Pero hindi ako nagkukonvince na hindi kayo magtatrabaho. Pakinggan nyo po. Dahil ang trabaho is by product. It is a response sa lahat ng ginawa ni Jesus na tapos na, period, na na-receive mo kaligtasan. So wala siyang connection na paano maligtas. Nakuha niyo po, o paano maging righteous. Kung hindi, by-product, response na, pasasalamat na yun. Response na. So, hindi para maligtas yung ginawa. Walang connection doon. So, hindi ako nagpo-promote na wala tayong gagawin. Hindi po. Pero once na pinag-uusapan ang salvation and justification and righteousness, ang turo ni Paul na mula kay Jesus Christ at mula kay God is grace and faith alone. Kailangan is totally trust na walang work who does not work. Kasi pag nag-work ka, magiging wage at hindi na magiging gift at obligasyon pa ni God na iligtas ka dahil nagtrabaho ka. Nakuha niyo po, naging obligation. Hindi naging privilege, hindi naging gift, at hindi naging grace. Because grace is undeserved. Hindi mo ginawa. Deserve mo nga mapunta sa hell, pero bakit ka naligtas? Because of His grace, through faith na nag-trust ka sa ginawa niya on the cross, which is death, burial, and resurrection. Palakpakan natin si Lord. So dito, hindi lang about salvation, kundi ano na? Righteousness. At eksakto, na si James ay nag-mention kay Abraham, si Paul naman nag-mention din kay Abraham, but totally magka-conflict sila. Pero tinatry ng mga preacher at pastor na laging i-reconcile. Okay? Kaya yung iba naniniwala talagang may dapat para maligtas, faith plus work. Nakukuha niyo po kasi they are always trying to reconcile. Pero ang dapat mo gawin dyan is dispensation. Kasi ang dispensation, merong tamang panahon at tamang tao, spokesperson, okay, spokesman ni God sa panahon na yon. Tuloy natin, verse 5, di ba? Verse 6, nagbigay pa siya ng sample. Okay? Sinamahan niya pa si David, si Paul. Actually, kay James naman, nag-mention siya, hindi naman si David. Minention niya na si Rahab. Okay? Pero about works din yon. About works pa rin yun kay James. Nagsabi, katulad ni Rahab, hindi lang naman siya naniwala sa Diyos eh. Nag-act siya. Tinago niya ang mga spies na pwedeng ipanganib ng buhay niya dahil tinago niya yung hinahanap ng gobyerno na taga-ibang ano nga para sakupin sila. You get my point? Ginawa ni Rahab yun na isang prostitute kasi natakot siya na alam niyang yung kanilang land ay sasakupin nga ng ano at naniwala siya. Kaya nag-act siya o may action. So pinapakita na naman ni James action.
Dito naman kay Paul, nagbigay pa siya kay David, pero dito na naman, laging walang works, laging faith. Tingnan natin. David says, the same thing, means magka-same. Kung ano yung nakita mo kay Abraham, redundant para lang mas more ma-confirm kung ano nangyari kay David. When he speaks of the blessedness, saan papasok yung blessedness? Pag merong grace, undeserved. When he speak of the blessedness of the one to whom God credits, ipinagkakaloob. You get my point? Ibinibigay. Pag meron kang works, hindi kinikredit yun. Obligation yun ibigay. You get my point? Pero pag wala kang ginawa, yan credit, ibig sabihin siya nagkakaloob. Okay? Binibigay sa'yo. To the one to whom God, it is God nagbibigay credit. Sige nga, righteousness. Tingnan nyo, apart from works. Samantala muli, balikan natin si James. Okay? Righteousness by what they do. Okay? Righteous by what they do and not by faith alone. So, hindi lang about salvation, hindi righteousness. Balik ulit natin kay Paul. Pareho kay Abraham, same thing, pero binanggit niya yung about kay David, he speak the blessedness of the one whom God credit, ipinagkakaloob. Credits righteousness apart, hiwalay. Okay? Accompanied ba? Hiwalay. Okay? Alone, apart, hiwalay. From and what is work? Also deeds or action. Okay? So, paano pa talaga yan? Hindi mo kasi talaga mapagsasama yan eh. Kasi nga, doon papasok na may dispensation. And talagang pag may dispensation, may rightly dividing the word of truth. For if those who depend on the law, kasi ang works, nagmumula yan sa law eh. You get my point? Hello? Parang ganito. Yung faith saan na connected yan? Yung faith saan connected? Yung trust. Yung faith is trust. Pero saan connected yung faith? Sa grace. Okay? Sabi doon, na-connect tayo sa grace through faith. Yung works naman, saan connected? Sa law. Kasi pag may law, you need to obey. Kaya meron ng deeds, may works, or may action. So sabi nito, for if those who depend on the law are heirs, tagapagmana, okay? So yung law, that is work. For those who depend on the law, kung nakadepend sa law, para ikaw ay maging tagapagmana, kung nakadepend sa gawa, sa law yun eh, or deeds or action, doon nakadepend para maging tagapagmana ka, ang faith mo means nothing. Kasi pinagtrabahuan mo na. And the promise is worthless. Si God ay nangako na tayo ay magiging tagapagmana. Faith, ito ay by grace, na ibig sabihin undeserved. Na nangako siya, listen na para maintindihan nyo, parang ganito, true believing. Na tayo ay magiging righteous through believing. So, magiging totoo na promise, na meron siyang ginawa kaya naging promise, at magiging totoo yung faith mo, kung ikaw ay magiging tagapagmana na hindi nakadepend sa pagsunod mo sa law. Okay? Ngayon, bakit ko ito inanare? May related, pero gusto ko lalo itong ano, kasi for sure, itong law na ito, ano yung tatlong klaseng law? Moral, ceremonial, at civil. Civil law. At ano daw ang sinasabi nilang nawala na law? Lalo na ceremonial. Pero listen, ulitin ko po, more ang gumawa niyan ay seminary. Sa Bible, totoo naman, walang minensyon na ito ay ceremonial, ito ay moral,
law at ito ay civil law. Sa kanila, generally, ang tawag lang dyan is lahat is law. At ang totoo pa, pag binanggit ang law, more on nakakonsentrate siya sa moral, hindi sa ceremonial at sa civil. Nakukuha niyo po? Hindi niya binabanggit ang law kapag pinag-uusapan ng ceremonial. Like example, hindi na po ako nakapagbigay ng verse. Yung Sabbath day. Binabanggit niya lang na hindi na tayo dapat mag-observe ng mga Sabbath na ganyan under sa old na ginagawa nila. Pero hindi niya binabanggit na law, kung hindi dapat hindi na tayo nag-observe. Pero once na bumanggit siya ng law, saan particular yon once na siya bumanggit? More on sa moral yon. You get my point? Pero ang ginagawa na seminary, once na binabanggit ang law, ang lagi nasa isip lang nila is ceremonial law. Na yun lang ang tinanggal daw. Okay? Pero pansinin nyo, dito sa pinag-uusapan, na ang para tayo maging tagapagmana is true faith at hindi true observing the so ang nasa isip nila yung ceremonial. Pero tingnan niyo yung 15 is about moral. Why? Because the law brings wrath. Anong law ang nagbibring ng wrath? Yung ceremonial ba ay nagbibring ng wrath? Okay? Ang civil law ba ang nagbibigay ng wrath? Ano ang law na nagbibigay ng wrath? Tingnan ko. Bakit moral law ang nagbibigay ng wrath? Tingnan ko nga, sagutin niyo ako. Ano yung wrath? Puot, galit. Sige, tanungin ko kayo, sagutin niyo. Bakit ang moral law ay nagbibigay ng wrath? Bakit po? Dahil sa moral law lang, pag nakalabag ka, mayroong wrath of God. Nakukuha niyo po, it is not the ceremonial law. It is not the civil law. It is the moral law. Okay? Now, once na nakalabag ka, mayroong wrath. So, anong law to? Sa tumutukoy? Moral. Pero lagi nilang iniisip ceremonial yan. Kasi nga, dahil sa seminary, pinaghiwalay-hiwalay na nila. At ang tingin lang nila laging law is ceremonial. Tuloy pa natin, tingnan nyo, na talagang moral. Tingnan nyo ha, and where there is no law, it is not, isip nila, ceremonial, saka civil. Ceremonial, iyon yung paghahain ng mga hayop, ng mga dugo, ng hayop, na ginagawa sa templo. Tingnan nyo ha, lagay nyo, tingnan nyo kung mag-fit siya dito. Where there is no law, there is no transgression. Kung wala daw yung law, walang paglabag. Nakuha niyo po? Dahil merong law, ano meron? Merong? At dahil may paglabag, merong? Yun. Nakuha niyo po? Bakit kayo nagkaroon ng may paglabag? Kasi merong law. Like example, simula inilagay ng batas na no U-turn. Simula inilagay na no U-turn. Pag nag-U-turn ka, meron ka na? At dahil may paglabag, meron ka na? Kaparusahan. Okay. Na-encap ka na. Dati, hindi ka na ma-encap niyan. Walang kaparusahan. Dahil wala paglabag. Dahil wala. So, anong law yun? It is the moral law na huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang mangangalunya. Di ba? It is the moral law, kaya meron. So, it's very clear. Bakit ganon? Okay, tuloy natin. Therefore, the promise, tingnan nyo the promise comes by para, so that it may be maliwanag? Maliwanag po ba? Kung faith plus work para maging heir, yung pangako na yon, talaga bang grace? Kung ang pangako ay makukuha o nanggagaling sa faith and deeds, magiging grace ba siya talaga? Naaalala niyo yung una? Ito, now, to the one who
work, wages are not credit as, so hindi rin siya magiging grace, kundi obligation. Nakuha niyo po? Ayun, 16. So, ang pangako ay buhat sa faith alone. Sabihin nyo, Faith alone. ayan. Pastor, nasan yung words? Parang ano kayo, parang nag-advertise na huwag tayong magtrabaho. No, hindi. Actually, baka yun yung heart ko na gustong i-share sa inyo related doon. Pero lahat ng works natin is out of gratitude. Kaya talagang ang Christian life is talaga naging Christian muna para ipabuhay yung Christianity. Nakuha niyo po? Okay? Na ibig sabihin na save ka muna at nagkaroon ng relasyon. Tuloy natin. And may be guaranteed to all Abraham's offspring, not only to those who are of the law. Sino yung offspring ni Abraham na through the law? Israel. Nakuha niyo po? But also to those who have faith. Sino to? Gentiles na Christian. Okay, sa atin is faith. Sila is law. Kasi yun ang ano nila noon. Yung mga Israel. Faith of Abraham, he is the father of us all. Kaya naging ama natin si Abraham sa pananampalataya. Dahil si Abraham nanampalataya. Okay. Tuloy natin. Against all hope. Tingnan nyo ha. Abraham ulit. Abraham in hope believe. Ano yung against all hope? At naniwala siya. Tuloy natin para maintindihan. So, he became father of many nations. Alin yun? Yung pinairal niya yung faith. Kaya nga naging father natin si Abraham, right? Because of faith. Kasi siya yung nanampalataya siya. So, that is believe. Believe saan? Yung against all hope. Yung ipinangakuan siyang magiging ama ka, means magkakaanak ka. Against all hope na siya ay matanda na at yung kanyang asawa ay pao. Paano mangyayari yun? But he believed. Okay? Yun. He believed, so he became the father of many nations, just as it had been said to him, so shall your offspring be. Tuloy natin ha. So tungkol saan to? Na ikaw ay magkakaroon ng anak. At magiging ama ka ng many nation. Ano yung many nation? Una, nation of Israel. Tama? At lahat ng nation kasi magiging spiritual kang father because of faith. Okay, yung mga Gentiles ay mananampalataya, katulad mo nananampalataya. Kaya ikaw yung ama ng pananampalataya. Kaya magiging parang spiritual mo silang anak. Okay? So yun yung against all hope tungkol sa magkakaanak ka. Tuloy natin. Without weakening in his faith, he faced the fact, which is true, yung katotohanan, that his body was as good as, dahil matanda na, since he was about, and, may N na, and that Sarah's womb was also, means baog. So si Sarah ay may problema at siya ay matanda na parang as good as dead. Ibig sabihin hindi naman talaga siya patay. Yung ibig sabihin hindi na siya masigla katulad ng youth. You got my point? Na may buhay. Parang siyang good as dead na dahil matanda na. So paano pa siya magkakaanak? Kaya yung against all hope. You got my point? He believed. Tuloy natin. Malaking bagay ito. Anong connection nun? Tingnan nyo. Tinalon ko na, inalis ko lang yung 20 and 21 for explanation, inalis ko. So, ang context niya is sa 22 na tungkol sa righteousness. Nung siya'y naniwala na siya'y magkakaanak na pinangakuan ni God, this is why it was credited to him as righteousness. Ngayon, may nakalimutan kayo na maganda. Kailan na-credit kay Abraham na siya'y naging righteous? Nung inoffer niya, sino? Si Isaac.
Kailan naman na-credit na righteous dito si Abraham nung nanampalataya siya na pinangakuan siya magkakaroon ng anak? Kailan ba talaga siya naging righteous? Ano ba nauna, magkakaanak siya o yung in-offer niya na? Sagot? Anak muna, kasi wala kang i-offer. Nung naniniwala pa lang siya na pinangakuan magkakaanak, na sumampalataya siya, kiniredit na sa kanya yung righteousness according kay Apostle Paul. Samantala kay James, is yung pag-offer niya, doon siya kiniredit as righteous. Totally magkaiba. Dito na credit na siyang righteous nung hindi niya pa ino-offer si Isaac, magkakaanak pa lang, na pinangakuan pa lang, na pinanampalatayaan niya na. Grabing magkaiba. Tapos they are trying to reconcile a different kwento. Magkaibang kwento. Kasi magkaibang tao kinakausap at magkaibang panahon. Nakukuha niyo po? Kaya you cannot reconcile this. Talagang ang mangyayari is what? Kaguluhan. Ano tawag doon sa English? Confusion talaga. Uulitin ko gusto ko ipakita Ang pinag-uusapan na against all hope is tungkol na magkakaanak siya, kaya magiging offspring siya. Pero naniwala si Abraham na magkakaanak. Kahit na nga siya'y matanda na at baog si Sarah, pinaniwalaan niya. Kaya sa 2021, inalis ko lang para sa explanation, doon siya kinonsider at kinredit na maging righteous. Kaya na-receive niya yung righteousness. Alin? Yung paniniwala niya na siya'y magkakaanak, na pinangakuan siya. Samantalang sa James, si Isaac on the altar, tingnan niyo was that our father Abraham considered righteous for what he did? Alin din when he offered his son on the altar. Hello, kay Paul, righteous na siya nung naniwala pa lang na magkakaanak siya. Samantalang dito, kailangan i-offer niya pa si Isaac bago siya magiging righteous. Magkaiba. Palakpakan natin si Lord. Yan ang nagagawa ng doctrine na minsan ayaw ng iba kasi parang feeling lang nila boring, pero hindi. Lumalalim ka ng lumalalim sa katotohanan. Kay James, in summary, laging combination ng faith plus works. Samantalang kay Paul, faith alone. Katulad nito, si Paul, naniwala, sabi ni Paul, si Abraham, nanampalataya na pinangakuan siya magkakaanak, nanampalataya, declare righteous na siya. Samantalang kay James, kailangan i-offer niya muna si Isaac para ma-declare righteous siya. Ayan o. Di ba? Kailangan niya munang i-offer. When he offered his son Isaac on the altar. Kailangan munang merong deed. Abraham considered righteous for what he did. You see, sabi ni James, you see that a person is considered righteous by what he do and not by faith alone. Magkaiba na talaga. Ang sinasabi ni Paul, hindi lang si Abraham yun, kundi lahat ng sasampalataya. Nakukuha niyo po? So, atin na yun. But also for us, to whom God will credit. Okay? Hindi obligation. Na, pag obligation, you can demand. Bigay mo sa akin yung righteousness. Nagtrabaho ko You get my point? Obligation yon. Ito, credit. Okay? Kung wala tayong iboboast, pero because of His grace, si God ang nagbibigay. He credit righteousness. For us, tingnan nyo who believe. Okay, walang words. Believe saan? In Him who raised Jesus, our Lord, from. It's about believing Jesus Christ sa Kanyang death, burial, and resurrection. Totoo ba yan? Tingin 25. He was delivered over to death for our... Anong ibig sabihin niya? For our sins. Payment.
Okay? Payment sa ating kasalanan. Kaya siya'y namatay para payment sa ating kasalanan. Means kung siya ang payment para sa ating kasalanan, we are what? Forgiven. Kasi merong payment. So wala na tayo debt. Okay? And yun yung about death. And was raised to life for our, and what is justification? Also, righteousness. It's about death, burial, and resurrection. Ano ang righteousness kay James? Hindi about death and burial and resurrection. About what? By what we do and not by faith alone. Magkaiba. Sobra. Paano ko nasabing iba yung sulat ni James? Sabi nito, I do not want you to be ignorant. Merong marami talagang ignorante. Hindi dahil ako nagsasabi mga ignorante sila. Ang Bible. Kaya nga sabi nga ni Paul, ayaw ko kayo maging ignorante. Of this, kasi kay Paul is mystery. Okay? Pag sa 12, ang tawag doon, prophecy. Okay? Ano yung prophecy? Ipinrophesy na noon pa na mangyayari ngayon. Kay Paul is more mystery. Sa mga 12 is prophecy. Brothers and sisters, so that you may not be conceited, maging mayabang o mapagmalaki. Tignan niyo po Israel has experienced a hardening in part. Ang mga Jew ay nakakaranas ngayon, parang ganyan yan ng pagmamatigas. Bakit kung sinamahan ngayon? Sabi ko the way I explain lang. Kasi, masasabi mo ngayon, kasi merong until. Nakuha niyo po? Yes. Until the full number of Gentiles has come. Tanong, okay? Dumating na po ba yung full number of Gentiles? Dumating na po ba yun? Sagot. Paano nyo malalaman na dumating na yung full number of Gentiles? Na yun na yung tinatawag na until na hangganan. Paano? Sagot? Paano? Kapag ang body of Christ ay kinuha na sa heaven. And what is that? Rapture. Nakukuha niyo po. So, meron bang period of time? Sagot naman? Yes. Meron bang time period? Nakikita niyo ba na may time period? Napapansin niyo ba, nakikita niyo na sa ngayon, mayroong pagmamatigas ang mga Jew? Yes. Nakikita niyo po ba yon? Nakikita niyo ba dito na ang focus o yung si Lord ay nabaling ngayon sa Gentiles? Nakita niyo po ba yon? Why? Until the full number of, so may pagbaling. So ngayon, parang dati nakafocus si God sa Jew, bumaling siya sa Gentiles. Totoo ba nakafocus si God dati sa Jew? Yes. Why? Because yung covenant ay ginawa niya exclusively sa Jew. Old Testament, tama? Yes. Hindi sila nanampalataya, bumaling si God sa Gentiles. Tama? Until the full numbers, kukunin na yung body of Christ saan dadalhin? Sa clouds at ano tawag doon? Pagkatapos nun, babaling ngayon si God sa Israel. Yan na yung second coming. Tama po ba? Okay. So ngayon, ganito yon. Israel, nakabaling si God sa Israel, tapos, nireject nila, bumaling si God sa Gentiles. Yan yung mystery na nakatago. Hindi naka-prophecy. Okay? Mystery, tayo ay maliligtas by grace through faith kasama ang Gentiles. Mystery yan. Na tayo maliligtas by grace through faith kasama ang Gentiles. Mystery po yan. So, gitna. Tapos, babaling uli sa ano ulit? Israel. So, Israel, saan tayo? Gitna. Okay? Kailan ang hangganan? Kapag kinuha na ang body of Christ. You get my point? Okay. Pag kinuha na tayo, ano nang dispensation yon? Dispensation of the grace of God pa rin ba yun? Sagot. No. That time, faith in works.
para sa mga Jew. Kaya papasok yung verse, okay, mamaya, ito muna. But the one who stand firm to the end will be, ano, sino kausap? Christian Gentiles ang kausap? Sagot naman po. Kausap ba yung Gentiles na believer dito sa Matthew? Directly? Body of Christ ba? Kung hindi mga Jew. So means, sa kanila yun. Ganun ang mangyayari na kailangan mag-stand firm. At yung sinasabi ni James, para yun sa future. Kasi ngayon, hindi naman sila collectively, ang Jew ay naliligtas, kundi individually na nasa ilalim ng grace. Nakukuha niyo po? So, dahil ngayon nasa ilalim ng grace, kahit yung mga Jew, ang gagawin rin nila is faith alone. You get my point? Pero pag natapos na yung dispensation of grace, tapos na nga ang dispensation of grace. So, of course, what they need is to believe kay Jesus, and they need works up to the end. Hanggang kamatayan nila. Copy? Pero hindi sa akin. So, totoo ba na ibang panahon ang sinasabi ni James sa future para sa mga Israel, sa mga Jew? Hello? Pero ang sinasabi ni Paul, para ba sa future yon? No. Sa atin ngayon, sa dispensation of grace, sa Gentiles. Nasagot ba? Grabe, nasagot ang matagal na ano. Ang kailangan lang nila is what? Rightly dividing the word of truth or dispensation. Ngayon, eto madali na to. Magkaibang panahon yon, tama? Magkaibang tao ang kausap. O, 26. And this way, all Israel will be saved. So, pagbaling yan ni God sa Israel. Pero meron kailangan muna until. O, period of time. Na kailangan muna yung Gentiles, Christian, kunin. Yun yung until. At ibabaling naman ni God ulit sa Israel. So, pag binaling yon, nandito pa ba yung mga Jew collectively as a yung nakakarami? Pero yung mga Jew na namatay na nanampalataya sa dispensation of grace, kasama na yun sa body of Christ, tama? Kaya nga wala ng Jew and Gentile sa body of Christ. Nakuha niyo po? Pero yung mga Jew na hindi nanampalataya, hindi mo sabi mong matatawag silang body of Christ, tama? So naiwan sila. Sila ngayon yung makaka-experience nun. So they need to believe kay Jesus at gumawa talaga. Dahil hindi tapos na ang grace. So, yun yung pagbaling uli sa kanila. Okay? Okay. Dito pinakita ko lang may tatlong tao. Do not cause anyone to stumble, whether Jew, Greek, which is Gentiles yan, and Church, which is Christian, pag individual. Ang turo nila, iisa na yan. Papakita ko sa inyo, iisa na yan kapag sila ay nanampalataya kay Jesus. So, in short, lahat ba ng unbeliever ay wala ng pagkakaiba ang Jew, Gentiles, and Church sa unbeliever? Meron. Generally, nandito sila. Gentiles yun eh, na unbeliever. Hindi nandito. Tingnan nyo naman, sa mga Jew na hindi pa nananampalataya, gagawin ba nila yung katuruan ng Christianity? Hindi. Bakit? Nasaan sila? Nandito. Hindi nandito. Yung mga Christian na Gentile na naging Christian at Jew na naging Christian, gagawin ba nila yung aral at katuruan ng Judaism? Bakit? Hindi na sila nandito, hindi rin sila nandito, nandito na sila. Pero sa katuruan nila, minix nila yan. Sabi, may iisa na tayo eh. Kaya yung church, sinasabi, okay, ang ginagawa pa rin nila yung gawaing Judaism. You get my point? Mali. You need to rightly divide. Okay? Ang kausap rito, Christian na Jew man or Gentiles na naging Christian, kaya part na siya ng church. Okay? So may tatlong tao. Ayan yung sinasabi ko na kailangan maging Christian muna. There is neither nor Gentiles
Okay, tinuloy lang neither slave or free or male or female. Tingnan niya, for you are all one in Christ Jesus. Kailan maging in para maging one. Na wala na Jew and Gentiles. Dahil naging one in. Pag hindi ka pa in Christ, you are not one. So, you are considered either Jew or Gentiles. Pero, pag naging in Christ ka na, you are one, pero hindi mo gagawin yung ibinigay sa mga Jew. Tama? Ibang tao ang kausap at ibang spokesperson. Maliwanag naman sa Galatians 2:9 na nagkasundo sila, they agreed. At ito'y liliwanagin ko, why they agreed? Because they recognize. Hindi lang nila desisyon yun, kundi na-recognize nila na mayroong grace na ibinigay si God kay Paul. Kaya tinanggap na nila at nagkasundo. Anong pinagkasunduan? That we should go to the Gentiles. Sino yung we? Yan yung si Paul and Barnabas. Okay? And they. Sino yung they? James, Cephas, and John. And remember James, ha? Okay? They to the circumcised. What is circumcised? Jew. What is Gentiles? Uncircumcised. So, hindi binanggit na Jew, binanggit na circumcised. Pero Jew yon yung circumcised. Ito naman, hindi binanggit na uncircumcised, pero ang Gentiles is uncircumcised. So, dito maliwanag na ang na si Paul at si Barnabas pupunta saan? At si Cephas, James, and John pupunta saan? Sa Jew. So, para kanino yung sulat ni James? Dahil sumusunod sila sa kasunduan nila. Ngayon, ito magandang tanong ha. Meron bang sinulat si Apostle Paul na naka-address directly, na nakasulat sa inyong mga kapatid na mga Hudyo? Ako si Paul, the servant ni God. May sinulat bang si Paul na directly sa mga Jew, sa letter niya? Hello? Pag sinabi letter niya, yung mga letter niya, meron po ba? Hindi kayo makasagot. Ang sagot lang niya, hindi nyo alam. Ang sagot niyan, walang sinulat si Paul na directly, yung letter, I'm talking letter, na topic. Kasi si Paul sumulat ng Romans, pero minsan may nababanggit siyang tungkol sa Jew. Copy? Pero hindi directly sinulatan niya yung Jew. Dahil yung Romans ay Gentiles. So meron bang sinulatan si Paul na letter para sa mga Jew? Sagot? Wala. Kaya makikita nyo, kahit itong usapin na parang controversial na yung Book of Hebrews, nasulat daw ni Paul, pero tingnan nyo, kung yun ay sulat ni Paul, kaninong sulat para kanino? Sa mga Jew. Why? Because Hebrews. We are not Hebrews. Hindi tayo Hebreo. Hello? Kuha nyo po? Pero maliban doon, wala siyang sinulat na pangalan kung sa kanya man yun. Nakuha niyo po? Ito naman. Meron bang sinulat ang 12 apostle na na-mention na ito ay sinusulat ko para sa inyo, Gentiles? Meron po ba? Wala din. It means maliwanag. Yung sulat ni Paul para sa Gentiles. Yung sulat ng 12 apostles ay para sa mga Jew. Walang minention, wala in record, walang minention ang 12 apostle na ito ay sinusulat ko sa inyo, Gentiles. Why? Kasi si Paul ay nag-mention directly ng ganyan. Mamaya sa mga verse. Tingnan natin. O, tingnan muna natin sa James 1:1. Sabi rito ni James sa chapter 1 verse 1, James, a servant of God and of the Lord Jesus Christ, to the 12 tribes scattered among the nation. So, sino yung 12 tribes? 12 tribes of Israel na naka-scattered saan? All nation, sa nation ng Gentiles. Pero sino ang sinusulatan niya? To the
12 tribes. Malinaw. So yung usapin doon sa James 2 na napag-usapan about salvation and righteousness, sino kausap niya? 12 tribes. Clear? Okay. Samantalang sa Romans, sabi dito ni Paul, to him we receive grace and apostleship to call all to the obedience that comes from. So yung faith, baka plus obedience. So works yan. Faith comes. Means it is byproduct of faith. Yung obedience. Nanggagaling, yung pagsunod niya nanggagaling sa faith. So byproduct na. Okay? That comes from faith for His name's sake. Tingnan nyo, 6 ulit. And you also are among those who are called to belong to. Sino kausap ni Paul? Verse 6. Sa verse 5, sino kausap ni Paul? Maliwanag. Sino kausap ni James? 12 tribes. Okay. Ngayon, ito, konti na lang. Medyo self-serving si Paul, kasi si Paul ang nagsasalita. But when God, si Paul nagsulat nito sa Galatians But when God who set me apart. So ano sabi ni Paul? Siya ay sinet apart, tama? From my mother's womb and called me by His grace was pleased. So bakit siya tinawag? Tingnan 16. To reveal His Son. Sino yung Son? In me. Kanino? Paul. Siya nagsasalita. So that I might preach Him among the. Pero self-serving. Why? Si Paul nagsasalita, tama? Pero kung totoo si Paul, totoo to, tama? Na siyang tinawag para mag-preach among? Okay, self-serving. Pero how about this? Sino ang may sulat ng Acts? Sino may sulat ng Acts? Si Luke. Hindi si Paul, right? At si Luke, sinulat niya lang yung nangyari. Nakuha niyo po. At ano nangyari? In Damascus, there was a disciple named what? Ananias. The Lord called to him. Sinong Lord to? Si Jesus mismo. Tinawag sino? Ananias. In a vision. Ano sabi ni God? Ni Lord? Kay Ananias. Ananias. Sumagot si Ananias. Yes, Lord. He answered. Paikling ko. Tinawag ni Lord si Ananias at pinapapunta kay Saul na taga Tarsus na pangalan Paul. At ano sabi ni Ananias? Lord, Ananias answered, I have heard many report about this man. Sino yung this man? Si Saul, na taga Tarsus na pangalan Paul. And all the harm he has done to your holy people in Jerusalem. And he has come here with authority from the chief priest to arrest all who call on your name. Dahil pinapapunta si Ananias kay Paul para ipag-pray. Ayun ang sinabi niya. Pero ang sabi ni Lord, but the Lord said to Ananias, go, this man is my chosen instrument to proclaim my name to the Gentiles. Yes, may kasama ng people of Israel dahil pag pumunta si Paul sa scattered all nation, pupunta muna siya sa tinatawag na synagogue, place yun ng worship ng mga Jew, pero ang intention niya is masyaran ang Gentiles sa paligid. Nakukuha niyo po? Okay, pero si Paul lang ang kaisa-isang binigyan na to proclaim my name to. Wala kayong mababasa sa 12 apostle na binigyan ng ganyan to proclaim my name to the Gentiles. Means, totoo yung sinasabi ni Paul sa Galatians that he was separated, okay? He was apart from mother's womb and called by grace para to reveal His Son Jesus Christ that siya ay i-preach niya yung anak na si Jesus among the Gentiles. Kaya dito, hindi na self-serving. Okay? In summary na ako. Summary na to. Ito yung mga na-share ko sa inyo last time. 2 verse sa dispensation.
makikita nyo, tumutukoy kay Paul at sa atin. Tingnan nyo ha. If ye have heard of the period of time of the grace. So means period of time, dati hindi grace, kundi law. Okay? Of God which is given to me. Sino to? Si Paul. Tingnan niya. To you. Sino yung to you? May dispensation which is period of time. Dati, hindi pa tayo tinatawag, pero ngayon tinawag si Paul para ilaan sa atin na si Paul para sa atin na alin? Gentiles. 4 lang yung word na dispensation, pero may ganyan. Given me, Paul, to you, Gentiles. Tingnan nyo ulit. Whereof I am made a minister according to the dispensation, which is period of time, of God, which is given to me. For you, what? For you, Gentiles. To fulfill the word of God. So may dispensation. Okay? So makikita nyo, sino laging kausap ni Paul? Gentiles. Pero never yan lumabas sa sulat ng 12 Apostle na ang kausap ay Gentiles. Never kahit isang verse. Nakuha nyo po? Pero kay Paul, paulit-ulit. Kay Paul, para sa inyo, Gentiles, na Gentiles kausap. Si Paul, given to me, okay, given me to you, Gentiles. Eto, tingnan nyo, ganun din dito, to proclaim my name. Si Jesus nagsasalita dito, in-account lang ni Luke. Okay? Proclaim my name ni Jesus to the Gentiles. Okay? Dito, sulat naman ni Paul, okay? To preach His Son, Jesus, among the Gentiles. Ito ang last verse. I am talking to you. Hallelujah. Yan yung pinaka-direct. I'm talking to you. Yung laging to you, to you, to you. I'm talking to you. Is in as much I am the apostle to the kahit minsan, kahit isang verse, wala kang makikita na bumanggit ang 12 apostle, I'm talking to you, Gentiles. Kahit isa wala kang mababasa, I am the apostle to the Gentiles. Kahit isa wala kang mababasa. Kaya sabi ni Paul, I take pride in my ministry. Okay? Kaya kung may tinataas tayo, it is not Paul, but the ministry na ibinigay ni Paul sa atin na Gentiles. Amen. Palakpakan po natin. Okay?